ganito po ang gawin natin, sir. Next time. Kaya po siya tinawag na budget ay para predictable yung gastusin natin next year at predictable yung accomplishments natin next year. In the ideal sense, dapat makomplete siya within that budget. Advisably or recommendably, mas mababa pa nga dapat makatipid. Hindi siya kukulangin. Ngayon po, kung sa tingin nyo po ay mas higit pa pala sa 200k halimbawa yung payment na yun, edi specify ninyo kung ilang meters at sa specific location. I-specify ninyo kung alin talaga kahit gumamit pa kayo ng longitude at latitude dyan para lang na-specify, para hindi siya paulit-ulit per year. Kasi po ang nangyayari, halimbawa, yung criticism ngayon sa Congress, yung sinasabi ng mga senador doon, bakit paulit-ulit? Capital expenditure to. So, ibig sabihin, marami mong pinaglalaanan yung isang bagay paulit-ulit every year. Hindi ba dapat nagagawa yan every year? So, ibig sabihin, kapag hindi natin ginawa yung ganun, merong space para, edi pangalanan ko na lang ganito every year, meron tayong space para maging dishonest doon sa pinagpagastos natin ng pera. Hindi ko pa kayo na-accuse, hindi ko rin na-accuse yung iba. Pero I think, lahat tayo, as a practice, I think deficient tayo doon. Ang gawin natin, kapag nag-budget tayo, precisely, i-determine natin kung magkano talaga ang gagastusin to accomplish that project next year. And i-specify mo kung aling part ng project. Halimbawa, kapag gumagawa sila ng palengke o kahit anong infrastructure, meron silang tinatawag na phase 1 or phase 2 or phase 3. Yun po ang explanation nila. Pero even at that, gusto ko mas specific pa rin yung phase 1, phase 2, and phase 3 para hindi pa ulit-ulit.